Verse 15. Therefore, when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Now when evening came, his disciples went down to the sea, got into the boat, and went over the sea toward Capernaum. And it was already dark, and Jesus had not come to them. Then the sea arose, because of a great wind was blowing. So when they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus walking on the sea, drawing near the boat, and they were afraid. And he said to them, "It is I, do not be afraid." Then they willingly received him into the boat, and immediately the boat was at the land where they were going. So mapapansin natin dito ang pagpakumbaba ng ating Panginoon Jesus. Nang makita ng mga tao na pinakain sila ng galing sa wala, gusto na nila siya gawing hari. Hindi ito ang nais ni Jesus. Sabi nga sa Matthew chapter 20 verse 28, "Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, but to give His life a ransom for many." Sa kanyang pamumuhay sa lupa, siya ay dukha. Sa kanyang pagsilang, ang ama niya ay karpintero, sila rin ay dukha. Noong sanggol siya, hinarap siya sa templo. Ang inihandog mula nila ay ayon sa provision para sa mga dukha. Isang pares ng mga bato-bato o 2 mga batang kalapate. Wala rin siyang sariling matitirhan. Pero sabi sa Efeso chapter 3, ang di masukat na kayamanan ni Kristo, ito ay bahagi rin ng Ebanghelyo. Ang kayamanan niya ay hindi makalupa, ngunit espiritual na kayamanan, walang hanggang pagmamahal, walang bayad na kapatawaran, kapayapaan at buhay na walang hanggang. Siya rin ang naglikha ng lahat ng mga bagay ayon sa John 1. Kayang-kaya niya lumakad sa tubig. Comfort natin ito na ang ating Savior ay Panginoon ng alon, hangin at bagyo. At kung siya ang ating kaibigan, maaari siyang tumulong sa atin sa oras at paraan na hindi natin inaasahan.